I want to share to you about the weapons to live victoriously. Alam niyo ba, itinakda sa atin ng Diyos ang tiyak na tagumpay sa ating pong pamumuhay Kristiyano at ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kailangan po natin. The Lord lives in us and He gives this weapon. Every Christian has given the supernatural power to live victoriously here on earth and spiritual weapon to destroy the works or any attack of the enemy. Sabihin nga natin, supernatural power. So, kinakailangan po maging conscious tayo, what is this supernatural power that God has given unto me? Kasi kung tayo po ay magiging ignorante o inosente o hindi alam yung pong supernatural power that we have, kahit na tayo po'y mananampalataya na, pwedeng tayo po'y nabubuhay na warrior, nabubuhay po tayo na balisa at problemado katulad po ng mga tao sa mundo. Mga kapatid, po pwedeng may problema tayo kasi lahat naman ng tao may problema, pero hindi po tayo kinakain ng problema, kundi sa kabila ng problema, tayo po ay nagbubunyi sa tagumpay na binigay sa atin ng Panginoon. In 1 John chapter 4 verse 4, sabi po, you are of God. Sabihin nga natin, I am of God. You are not of this world, you are of God. That is very clear. You are of God. You are of God. You come out of God. You are born of God, little children, and have overcome the world. Because He who is in you is greater than he that is in the world. And sino po yung who is in you that is greater than he that is in the world? The Spirit of the Lord that is in you. Now, I want to share to you 3 powerful weapons that is in us. Number 1, the Word of God. Do you know how powerful the Word of God is? No? The world was created and everything in it through the Word. Yung pong salita ng Diyos, nung binigkas po niya, nagkaroon ng buhay, nagkaroon po ng, it came into existence everything that the Lord spoke. At alam niyo ba na ito pong word na to ay binigay sa atin ng Panginoon? Ang salita ng Diyos po ay hindi nagfe-fade. Hindi po siya naluluma. Panahon na po ng computer age ngayon, mula po nung panahon na kabayo pa lang ang sasakyan, nung panahon po na wala pang eroplano, ay ang salita ng Diyos ay makapangyarihan na. Ang sabi po, panahon na mga tao ay naglalakad pa lamang, ang sabi po na Isaiah, kapag nakakita po siya ng bulaklak at saka mga damo, ang sabi niya, the grass will fade, the flowers will fade, but the word of God will remain. Meaning, since then and ever since, the Word of God is powerful. And even up to now, that we are now living in the computer age, grabe ng talino ng mga tao ngayon, pero hindi po naluluma ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay angkop para sa lahat ng pangangailangan ng tao na kapag-aral o hindi, mahirap o mayaman, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Hindi siya naluluma. Ito po nagpapakita that the Word of God is so powerful. And this Word of God is in you. Na kapag ito po'y matutunan natin na ipamuhay at pahalagahan yung kapangyarihan nito, you can live powerfully in this world. Ito po'y sinabi po ng isang pinakamatalinong tao nung kapanahunan niya, and I do believe, up until now, wala nang mas natatalino pa sa kanya. Because his wisdom was the wisdom of God. Pero ito po ang good news. The wisdom of Solomon ay wala pong hindi kayang ipantay doon sa wisdom ng Panginoong Jesucristo. At ang wisdom ng Panginoong Jesucristo ay sumasayo. You have the wisdom of God. At ang sabi po dito sa Proverbs 4:20, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Incline. Ito po yung sinasabi ko kahapon. You have to listen carefully. Nobody distracting you, nobody bothering you. You have to incline it.
na kapag ka merong nagsasalita maingay, nakaistorbo ka, you are saying to them, shh, stop. I am listening to the word. Because if you are inclining your ears to the word of God, then you are giving and allowing it to come and penetrate into your heart. Why? Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life. Sabihin nga natin, they are life. To those who find them, and health to all their flesh. Alam niyo ba, ang salita ng Diyos ay buhay, living and active. Alam niyo, ito pong salitang ito, life to those who find them, and health to all their flesh. If you're gonna hear the word of God, kaya nga po kayo naniniwala, even without laying of hands to those may sickness, may sakit at karamdaman, yung salita lang ng Diyos na narinig mo kapag ito'y pinaniwalaan mo and you allow it to enter and penetrate into your heart, the word of God is more than enough to give you good, long, and satisfying life and good health all the days of your life. There is power in listening the word. You have to listen it attentively, carefully. Huwag hayaan na mayroong matatapon sa salitang iyong pinapakinggan. John 6:63 says, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. And the words that I speak to you are spirit and they are life. Ang salita ng Diyos kapag ka po, nandiyan dyan, nakasulat yan, the Word of God in your Bible. Nakasulat yan dyan. Ang tawag po dyan ay logos. It is written. It was written. It is written. It is there. Pero hindi po yan nagkakaroon ng buhay unless you speak it. When you utter the word, you are allowing those logos word to come alive. At ang salita ng Diyos, ang sabi po niya, I will not let my word return to me void. Ibig sabihin, kapag nagsalita po ang Panginoon, katulad po ng ulan o katulad po ng hamog, kapag bumagsak po sa lupa, hindi po mag-evaporate o babalik po in evaporation na wala pong pinagpalang halaman o binigyan ng buhay ng mga halaman o grass or whatever dito sa lupa. Bago mag-evaporate yan, ibig sabihin, meron po siyang binigyan ng buhay. Same thing in the Word of God. When you hear the Word of God and you allow it to penetrate into your heart, itinago mo sa puso mo ito, hindi po ito babalik sa Diyos na walang pinangyaring himala at buhay sa buhay mo. That is the Word of God. They are life. Kaya bawat binibitawan natin na salita ng Panginoon, mga kapatid, at bawat pinapakinggan natin, it quickens you. Kaya nga, the Word of God quickens us. Pag sinabing quickens us, word coming into you, may buhay ito. Ikaw na nanghihina, ikaw na nanlulupaypay, ikaw na nalulungkot, ikaw na problemado, ikaw na nabibigatan sa anumang sitwasyon mo. Kapag ang salita ng Diyos na punong-puno ng buhay, pag dumapos ay yung malungkot nagiging masaya. Yung nawawala ng pag-asa, nagkakaroon ng buhay na pag-asa. Yung pong mga may sakit at karamdaman, the Word of God is life. It will destroy every sickness in your body. That is the Word of God. They are life. Kaya try to speak the word every day of your life, to your situation, to your family. When you speak the word of God, you are speaking it and allowing the word of God to do things, good things for your future and even to your family. Alam niyo yung centurion, he believes in the power of Jesus' word. Lumapit ang isang centurion, isang hentil sa Panginoon. Sabi niya, pagalingin mo nga, may sakit yung karamdaman yung aking anak, yung aking alipin, pagalingin mo. Tara, punta tayo sa bahay niyo, sabi ni Lord. Alam niyo, sabi ni Centurion, hindi mo na kinakailangan pumunta. Sabihin mo lang na gagaling na. This general knows the power of words. We Christians must understand the power of God's word. Hindi po nandiyan yan at na-preserve, nawala lang. Actually, we're not just gaining knowledge in reading the Bible. We're not just gaining knowledge in meditating the Word of God. When we meditate and hear the Word of God,
we are invoking life here on earth. Life into our situation. Life into your family. Glory to God. Kaya kinakailangan lang ang salita ay bigkasin. Sabi ni Lord, Mark 11:23, assuredly I say to you, whoever say, sabihin nga natin, say. Pag sinabing say, you have to utter it, you have to speak it. Call, command, speak to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. I love that. He will have whatever he says. This is powerful. This is amazing. You will have whatever you say when you say. Ibig sabihin, you have to speak it out. And what are we to speak? It is the Word of God. Alam niyo ba na hindi pwedeng tanggihan ng Diyos ang kanyang salita? Yung salita mo, yung will mo, pwede niyang tanggihan. Pero yung salita niya, hindi niya pwedeng tanggihan. Kaya kapag ang binibigkas mo, Lord, you have said in your Word, you're going to supply all my needs. Lord, you have said in your Word, by the stripe of Jesus, I am healed. Lord, you have said in your Word, you will never leave me, never forsake me. Amen? So you have to believe that. Glory to God. So God's Word is powerful, and that is your weapon in every situation that you are facing. Ano mang kinakaharap mo? Number 2, na ating pong authority or ating pong kapangyarihan is using the name of Jesus. Wow! No other name greater than the name of Jesus. In heaven and on earth. Dati po inagaw ng demonyo ang authority dito sa lupa. Kasi nga po, ibinigay ng Diyos ang authority kay Adan. Kaya lang, nung nag-submit si Adan sa demonyo, naagaw niya yung authority. Kaya ang sinabi po, God of this world ang demonyo. Pero nung sinabi ng Panginoong Kristo doon sa Matthew 28, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ibig sabihin, wala ng authority naiwan sa demonyo. Naibalik sa Panginoon, nakuha ng Panginoon, nabawi ng Panginoon yung authority. At yung authority ngayon, na nabawi niya mula sa diablo, na unay ibinigay kay Adan, ay muli niyang ibinibigay sa atin nung sinabi niya, go. Hello? When Jesus Christ says, go, He gave once again, the authority na naagaw ng demonyo kay Adam. Pero, kung naagaw man ng kaaway ang authority kay Adan noon, hindi na niya maaagaw ang authority na ibinigay muli sa atin ng Panginoon ngayon. You know why na hindi na maaagaw? Sapagkat dati, ang binigyan ng Diyos ng authority si Adan. Pero ngayon, ang authority po na binibigay sa atin ng Lord is in His name. So you have to speak the name of Jesus. You have to invoke that authority here on earth. Ibinigay sa atin ng Panginoon, pero not in your name, but in the name of Jesus. Ibig sabihin, dalawa kayo. Hindi na kayang agawin ng diablo ang authority niyan sa iyo sapagkat kinakailangan para maagaw niya, papayag ang Panginoon. Dati, nag-iisa lang si Adan, kaya naagaw. Pero ngayon, ang signatory ay dalawa. It should be ikaw at si Jesus. Ngayon, para makuha niya yung authority na yan, kahit ikaw ay nag-signature, nagipagkasundo kay Satanas, hindi niya maagaw kasi hindi pipirma ang Panginoon. Hello? That is the power that we have now. Kaya, alam niyo ba, alam na alam to ng diablo. He knows very well the power in the name of Jesus. And he also knows na wala siyang magagawa niyan. Kaya lang, ginagamit pa rin niya yung taktika niya, kapangyarihan na ginamit niya kay Adan, at ito po ay panlililang or deception. He want to deceive Christianity na para bang nabubuhay sila na walang authority. But praise God, now we know our authority. Number 1, we have the Word of God. Number 2, we have the name of Jesus Christ. These signs will follow those who believe. In
my name, Jesus Christ says, they will cast out demons. Dito po nanginginig ang demonyo eh. Alam niyo ba na kahit ng pinakamahinang Kristiyano, ay kinakatakutan ng diablo yan. Kaya, yung katabi mo, hindi lang wag lang sa misis, no? Si misis talagang hindi pwedeng magtagumpay ka diyan. Pero ang demonyo, ay takot na takot diyan. Okay? Kahit na general na mga demonyo at ikaw naman ay bagong born again lang, kapatid, takot ang general na demonyo sa iyo. Bakit? Nakikita niya si Jesus sa iyo. Kaya lang ganito, hindi po siya natatakot na, kapag alam niya na inosente ka, hindi mo alam gamitin yan. Kahit meron kang, weapon na pag pinindot mo, sabog siya, kung hindi mo naman alam na pindutin, pwede kanyang i-deceive. Kaya you must know your authority. They will speak with new tongues. At ito po, in verse 18, lumaktaw ako kasi sabi doon sa verse 18, kahit sila'y uminom ng lason, at kahit sila ay humawak ng mga ahas. Baka mamaya pagka binasa ko ito, ma-misinterpret ninyo, maghanap kayo ng ahas yan. Tsaka uminom kayo ng lason. Kaya kinuha ko na lang yung pinakahuli. They will lay hands on the sick and they will recover. Itaas nga niyo yung mga kamay ninyo. Those hands has the power that when you speak the name of Jesus and you lay that hands to the sick, you can see miracles. Many people will get healed. I speak that in Jesus' mighty name. Hallelujah. John 14:13. Whatever you ask in my name. Do you believe this? Alam niyo, kapag hindi po natin naiintindihan yan, ulit-ulitin mo. I will give you a tip. Para maging buhay ang salita ng Panginoon, kapag meron kayong nabasa, huwag niyong bibitawan hanggang hindi nagiging buhay sa puso ninyo. Hindi yung basa tayo ng basa, ang dami, nabasa mo nga lahat. Hindi naman nag-penetrate, hindi naman naging buhay sa puso mo. So walang effect yan. So kinakailangan ngayon, kapag in whatever you ask in my name, wow, John 14:13, whatever I ask in the name of Jesus Christ, Holy Spirit, give me understanding with this wonderful truth. Whatever I ask. At kapag naging buhay yan, glory to God. At sabi niya, I will do. That the Father may be glorified in the Son. Tingnan niyo ha, natutuwa pa ang Diyos kapag humihingi ka. Hanggang ngayon hindi ka humihingi kung kani-kanino ka kasi humihingi, kung kani-kanino kang Bombay lumalapit, kung kani-kanino kang albularyo lumalapit, kung kano-kanino kang manglalaway. Pero mo naniwala ka sa laway ng albularyo kaysa sa pangalan ng Panginoon. Ang daming mga Kristiyano talaga na ganito di ba? Kaya yung deception. And verse 14 says, if you ask anything in my name, I will do it. At ang nagsasalita po rito ay ang Panginoong Hesus. So, you have the power using the name of Jesus. Meaning, my friend, you are dangerous in the sight of the devil. If you just only know how to use the name of Jesus. Yung word of God lang kanina ngayon, dinagdagan pa natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Oh, you have to learn this. We have to learn this. And we have to exercise this. 16:23 in John, most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. Paulit-ulit. Until now, you have asked nothing in my name. Naghihintay ang Lord na humingi tayo. Until now. Ang sabi niya, ask and you will receive that your joy may be full. Oh, glory, hallelujah. Instead na malungkot ka sa mga iniisip mo mga problema, i-meditate mo itong John chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi. Diba? Ano sabi niya? Actually, ito'y challenge sa atin. Challenge tayo ng Lord. Ask, humingi ka. At ikaw ay makakatanggap. And that your joy may be full. Alam niyo ba na, tuwan-tuwa ang Diyos na makikitang ikaw ay tuwan-tuwa. God is concerned of you. Kahit maliit na tagyawat, kung concern mo yan, concern ni Lord yan. Gusto ni Lord na matanggal yan. Kung gusto mo maging kinis sa mukha, concern ni Lord yan. Di ba?
Kung kulubot ang mukha mo at medyo nakukunod, na concern ni Lord yan. Lahat ng concern mo, concern si Lord yan. Sabihin mo lang sa Kanya. At tingnan mo, i-adjust ni Lord yung pagmumukha mo. From 60, magiging 40 years old ka. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Yung araw nga kayang pahintuin ng Diyos Amen? Yung mukha mo pa kaya ang hindi niya kayang ayusin. Narinig ko ang isang artista, naku, kahit ang Lord, hindi na niya talaga, mahirapan na talaga sa magmumukha ko, sabi na niya. Glory, hallelujah. Nothing is impossible in the name of Jesus Christ. Amen? Oh, I tell you. Ito na, pangatlo na tayo. Ang pangatlong kapangyarihan na meron tayo is, you have the Holy Spirit residing permanently in you. And what is the purpose of that Holy Spirit residing in you? Wala lang? Tagamasid lang sa'yo? Tagatingin kung anong pagkakamali mo? Tagatingin kung paano ka nagpe-perform? No. If you just only know the very reason why God gave unto us the Holy Spirit is that your life will never be the same again. Parang ganito, allow me to do. Allow me to move. Allow me to perform. And if you allow the Holy Spirit, I tell you, magiging instrumento ka para ang Diyos ay kumilos at gumawa sa mundong ibabaw na ito. At kayong mga kabataan, energetically, kasi kayo po ay energetic, gagamitin kayo ng Diyos mightily. Ikatutuwa naming mga pastor ninyo kapag nakikita namin na kayo ay mas malayo ang mararating at mas maraming himala ang magagawa at mas maraming may sakit at karamdaman na mapapagaling kaysa inyong pastor. Sapagkat ang magagawa ninyo ay kagalakan namin. If you just allow. Ito, binanggit kagabi to, Acts 1:8, you shall receive power. The word power there is dunamis. Nang ibig sabihin po ng dunamis is dynamite. Nang ibig sabihin po ng dynamite, para sumabog po yung dinamita, kinakailang sindihan. Sino nakakita ng dinamita? O rebentador na lang. Kung hindi kayo nakakita ng dinamita, paano puputok po, paano sasabog yung rebentador? O kung hindi pa kayo nakakita ng rebentador, plapla. O, diba? Paano sasabog yon? Kinakailang sindihan. Hello? At pag na-reach po niya yung pinaka-pulburo niya, boom! That is the power. So, ibig sabihin, the power that God gave unto us, dunamis, dynamite, dunamis, kinakailang masindihan. At paano po masisindihan ang dinamita na ibinigay sa atin ng Panginoon? When you allow the Holy Spirit to move and speak the word and using in the name of Jesus Christ. Once you begin to speak the word, sinisindihan mo yung dinamita na binigay sa atin ng Panginoon. And when you speak in the name of Jesus, glory, hallelujah, and you allow the Holy Spirit to move, then boom, that is the dynamite. That is the power that God gave unto every believer. Meron ka yan. Sabi mo nga sa katabi mo, may power ka. Ang lakas ka. Yan. Sabihin mo. Okay, ganito. Ang lakas ng power mo. And that is the power of God in you. And you know, what is the reason for this power? Okay? You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be witness. Alam nyo, when that power come unto you, hindi ito katulad ng mga demonic power na kapag mayroong power, it powers to destroy or it powers to lift up themselves onto power para maging proud or power to control. That's not the power that God gave unto us. The very reason why God gave us this power is power to witness the goodness of Jesus. Power to declare and speak the good news. Sapagkat ang good news ay ang Panginoong Jesucristo at ang good news ang kapangyarihan ng Diyos. That when we speak the good news, the gospel, then the power of God will move at mararamdaman, matatanggap ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. Magiging instrumento ka.
So you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Gusto niyo yung to the ends of the earth? Dadalhin ka ng Diyos sa lahat ng mga bansa ng mundo. Nagsimula na ang Diyos sa buhay natin, then it will never end. We will go around at kayo ay kasunod na. Amen? Dati po nung binabasa ko ito, paano mangyayari sa akin ito? Wala naman akong kakilala, wala nga akong passport eh. Saan nakukuha ng pambili ng ticket? Pero kapag ka po pinaniwalaan mo, lahat ng pinaniwalaan mo mangyayari sa iyo at hindi mo namamalayan, tumatayo ka na pala sa harapan ng mga tao, nagpapayag ng salita ng Diyos sa lahat ng bansa ng mundo at nakikita mo ang kamay ng Panginoon, gumagawa siya ng himala every time you speak the word of God. Hindi naman tayo nagpamagaling, hindi naman tayo nagpapalaya, hindi naman tayo nagliligtas. Ang Diyos, ang kailangan lang natin ay you have to allow yourself to be an instrument of God, and you have to open your mouth according to what the Lord says, what He says in His Word. You just have to speak it and see the miracle of God. Could you imagine the Spirit that is in us? Romans 8:11 says, if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead. Could you imagine that? Yung nagbumuhay sa Panginoon mula sa mga patay, siya ang Espiritong suma sa iyo. Ibig sabihin, mga kapatid, you are powerful. And that is our powerful weapon. Oh, recognize these three. Ano yung number one? The Word of God. Number two, the name of Jesus. And now number three, the Holy Spirit in me. Glory to God. Luke 11:11. Ito po, we're gonna close in this. Pastor, wala na pa naman ako, parang hindi pa ako baptize. Kaya kailangan na ako, sa akin, naniniwala ako, baptism means immersion. And immersion means to go deep into. To go deep into. Ako'y naniniwala na ang baptism ay hindi lang po minsan na naranasan ko, di dapat tuloy-tuloy na nararanasan ng bawat tao. That's my belief. Parang naligo lang yan eh, nag-swimming o nagligo. Hindi ibig sabihin naligo ka nung nakarang taon, sapat na yun forever of your life. Baho mo nun. Lahat ng baho mo lalabas. Pero kapag lagi kang naliligo, lahat ng baho nawawala dahil ikaw ay napapaliguan. Amen? Buti pa ko yung aso. Yung aso namin, mula nung naging aso yun, di pa naligo. Pero wala siyang amoy. Luke 11:11 says, if a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Of course not. Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? Of course not. If you then, sabi ni Lord, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? And what is the key? Ask. Ask. One time, nasa Hong Kong kami ni Pastor Richard. Nagpe-praise po siya doon sa labas. Ako naman, and then I just asked. Nandun ako sa kabilang kwarto. Ask. It seems like I don't feel the presence. But when I ask, Holy Spirit, kinausap ko, Holy Spirit, come and fill me. Holy Spirit, come, encapsulate me. Holy Spirit, come, envelop me, empower me. And I can feel the presence of the Holy Spirit moving. If you invite the Holy Spirit to come, sabi ni Lord, kung ikaw nga na masama, marunong magbigay ng mabuting bagay, how much more your Heavenly Father, He loves you. Whatever you ask, especially when it comes to the power of the Holy Spirit, He will give it to you, my friend. And when you are enjoying the Holy Spirit, lahat ng puso ng Diyos, ang puso ng Panginoon, ang desire ni God, ang pag-ibig ni God, the very nature of God, if you allow the Holy Spirit
to encapsulate you, to envelope you, to enclose you, to be immersed in you, papasok sa iyo. Kaya ang isang taong puspos lagi ng Espiritu Santo, dala-dala niya ang puso ng Diyos. Dala-dala niya ang passion ng Diyos. Dala-dala niya ang pag-ibig ng Diyos. Dala-dala niya, kitang-kita niya ang nakikita ng Diyos. At ang pinakamahalaga lamang sa Diyos ay ito, dito sa lupa. Alam niyo ba, ang mga natural man, ang pinakamahalaga sa kanila ay ang mga yaman na ginto, pilak, diamante. Yan ang mahalaga sa kanila. Magagarang sasakyan, magagandang bahay, yan ang mahalaga sa kanila. Pero sa Diyos, ang mahalaga sa Kanya ay kaluluwa, mga tao. Kapag ang puso ng Diyos ay nasa sa iyo, makikita mo yung bagay na mahalaga na nakikita ng Diyos. At ang makikita mo ngayon ay ito, ang mahalaga ay mga tao. Kaya yun ngayon ang concern mo, ang sila ay maiugnay sa Diyos. And when you have the Holy Spirit, wala kang katatakutan. There is no fear when you are in the presence of God. Hindi mo katatakutan ng kamatayan, anumang mga balita, digmaan, you cannot. Kaya nga po, nasabi ni David, kahit gaano karami ang lumalaban sa kanya, kahit gaano karami ang nag-against sa kanya, punong-puno siya ng kagalakan sapagkat siya'y puspos ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, in your presence there is fullness of joy. Glory. Si Solomon naman, naranasan niya ang kapangyarihan ng Diyos pero hinanap niya ang kagalakan sa iba. Grabing yaman. Nag-asawa ng 1,000 kasi hinanap niya ang kaligayahan sa babae. Hinanap niya ang kaligayahan sa karangalan. Pero nung lahat ng kininito, hinanap niya ang lahat ng ito, tinalikuran niya ang presence of the Lord. Anong sabi niya? Ecclesiastes. Nung isinulat niya ang Ecclesiastes, backslider siya eh. Hindi niya nararamdaman ang presence of the Lord. Kapag hindi mo nararamdaman ang presence of the Lord, masasabi mo, walang kabuluhan, lahat ng bagay, wala. Pero kapag punong-puno ka ng presence ni Lord, masasabi mo, ang ganda lahat ng bagay. Lahat ng pangit maganda sa paningin ko. Pagpuspos ka ng Espiritu Santo, kahit dahon lamang ng na gumaganon, wow, ganda, grabe. You can enjoy everything. Di ba? You can enjoy life if you have the presence of God. Makita mo lang kahit na lang, makita mo lang ulap lang na gumagano. Wow, hallelujah. Mapapapuri mo talaga. Alam nyo, there's a lot of reason to praise the Lord. There's a lot of reason to rejoice in the Lord kapag ikaw ay puspos. Kasi kapag puspos ka ng Espiritu Santo, mga kapatid, makikita mo lahat ng nandito sa mundo ay it is what I want to say is that ito po ay kapahayagan, a revelation of the glory of God. Lahat ng makikita mo sa mundo, ang bundok ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bituin, kapahayagan ng kadakilaan ng Diyos. Kaya nga po kayo puspos ng Espiritu Santo, you can praise the Lord all the days of your life, all the time, every day, sapagkat saan ka man tumingin, nakikita mo ang kapayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Oh, that is the power that you have. And now, I speak and I declare in the name of Jesus that this power, the Word, the name of Jesus, and the Holy Spirit remains in you. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much everyone for joining.